Pati ang nakatago mong damit na hindi maayos ang pagkakatago, mababasa. Basa lahat. Magdamag yan. Pero may ngiti sa labi mo, uuwi ka, kumakanta, sumasayaw ka pa. Dalawang Espiritu ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Nag-releasing na kayo. Hindi para sa akin itong ginagawa ko, para sa inyo. Nakuha ko lang para sa akin, taglay ko na siya. Praise the Lord. Amen. Ang teacher, hindi para sa kanyang ginagawa niya, para sa inyo. Pagkat nag-aaral kayo, estudyante pa lang kayo. At ang guro natin dito ay walang iba kundi si Jesus. Praise the Lord. Amen. Oh, maghihikaw ka pa ba? Asan yung ikaw na yun? Magkano bili mo? 10, 20, 40. O, gwapo ka ngayon kaysa kanina. Praise the Lord. Amen. Kasi ang sinasabi ng gwapo, lalaki. Kanina hindi ko alam kung bakla ka o ano. Di ba? Ano ba gusto mo? Lalaki? Lalaki? Aba, hindi mo ginusto na maging lalaki, pero yan ang gusto ng Diyos na lumabas sa mundo, lalaki. Praise the Lord. Amen. Ay, mag-isip-isip kayo, ha? Mga anak, kayo ay magiging, kung ano kayo ngayon, yun yung magiging kayo bukas. Praise the Lord. Amen. Yan mag-isip-isip. Walang imposible sa Diyos. Praise the Lord. Amen. Nasa banal na kasulatan ang mga kasagutan sa napakaraming katanungan. At ang sabi ng Diyos kay Jeremias, Jeremiah 33:2-3, ganito ang sabi sa kanya. Sino ang nagsabi niya ng Diyos Ama? Ako ang lumalang humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahalaga na hindi mo nauunawaan. Praise the Lord. Amen. Dito na kasulatan ay napakaraming mga salitang hindi mo kayang unawain. Sapagkat matatalinaga. Kaya bago mo ito umpisahan, ay humingi ka sa Diyos ng pagkaunawa at sabihin mo, Ama, sinabi mo kay Jeremias 33:2-3. Ganito ang sabi mo sa kanya, di ba? Ako ang lumalang humugis at nag-ayos ng buong daigdig. Yahweh ang aking pangalan, kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipahayag ko sa iyong mga bagay na may baga na di mo naunawaan. Ganito, ha? Tumango kayo. Ama, ako si Ray. Alam kong at kilala mo ako. Ama, bigyan mo ako ng karunungan maunawaan ng iyong salita sapagkat kailangan ako ng maraming himala. Praise the Lord. Amen. At ang mga himala at kababalaghan ng Diyos ay mauunawaan mo at mahahayag sa iyo sa oras na ang salita niya ay tanggapin mo. Praise the Lord. Amen. Ha? Pero mga panahon wala akong trabaho. Super. O, Panginoon, kunin mo na yung buhay ko. Kunin mo na ako, Panginoon. Wala na akong silbi. Dito natuon ang aking mata sa mga salita ng Diyos. At umaatend ako sa mga gawain niya. Kung saan-saan. Mga simbahan, mga prayer meetings. Wala nag-i-invite sa akin. Ako ay pumupunta ng kusa ko kapag hinahanap ko ang Diyos. Praise the Lord. Amen. Isang awareness ako pala ay dinadala doon ng mga anghel. Sapagkat hindi ka makakapunta sa gawain ng Diyos maliban na ang Diyos ang tumawag sa iyo. Praise the Lord. Amen. Kaya kapag wala akong trabaho, ay ang banal na kasulatan, ay yan ang
aking pagkakaabalahan. Tanungin mo ang aking kapatid, pagpapalik na lang sa buhay ko. Ang aming bahay ay kubo. yung hagdan ng katapat ay dingding. Yung kwento ko palagi, wala akong mapagsulatan na maganda. Yung likod ng malaking kalendaryo, doon ko isusulat ang salita ng Diyos. Nasa dingding namin. Totoo ba, kapatid, o hindi? Totoo! Praise the Lord. Amen. At yun ang gumagawa ng himala sa buhay namin. Sapagkat ang salita ng Diyos Ay buhay every at mabisa. ay buhay at mabisa. Higit na matalas kayo sa alimang tabak na magkabilay tanim. Ito'y tumatagos maging sa pinag-iwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuhan at ng utak sa buto, at nakatatahod ng mga iniisip at binabalak ng tao. Hebrew 13, walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay walang tanda sa kanyang palingin, at sa kanya tayo magsusunod. Praise the Lord. Amen. Hindi ko palaging maisasabi sa kanila, bagkat mga bata pa sila, mga teenager pa sila, mga dalaga. Di ko man masabi yun sapagkat ako'y wala. Ang salita ng Diyos ang nagbabantay sa kanila. Praise the Lord. Amen. Kaya magpapalala malaking ang salita ng Diyos. Gawin yung wallpaper sa bahay nyo. Huwag niyong itago. Naka-display ang magandang view. Binili ng mahal. Naka-laminate. Bakit ang salita ng Diyos ang hindi mo ipa-laminate at i-display sa loob ng bahay mo? Praise the Lord. Amen. Tingnan mo ang iyong problem sapagkat buhay at mapisa ang mga salita ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Hindi ka matalas kayo sa alimang tabak na magkabila ay tanim. Kaya kung wala kang sandata sa kaaway, kapag pinasok ka ng kaaway, wala kang ibang papatay. Kaaway eh. Di ba? Kapag kaaway mo, ikaw ay papatayin. At kailangan mo siyang unahan. Sa palagay mo, makakalapit siya sa iyo kung ang Diyos ang dala mo? Kung ang salita ng Diyos ang nasa puso mo at nasa isip mo at lumalabas sa labi mo, may magagawa ba ang kaaway sa iyo? Praise the Lord. Amen. Ayan, ang buong katotohanan. Hindi alam ng napakaraming tao ang ibig sabihin ng salita ng Diyos. Praise the Lord! At kapag meron kang kailangan sa Diyos, bumitaw ka ng salita ng Diyos na akma sa iyong kahilingan. At ano ang sabi ng salita ng Diyos? Saan man may dalawa o tatlo na nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Praise the Lord. Amen. Dalawa lamang dito sa lupa ang magkasundo sa paghingi ng anumang bagay sa panalangin. Ito ay pagkakaloob sa atin ng ating Ama sa Langit. Sa ngalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. Kaya kailangan ng bawat isa-isa. Kapag sinabing dalawa lamang, at ang mga alagad ay inhayo, dala-dalawa, kaya kailangan mo ng kasangga. At dapat kilala mo ang kasangga mo. Praise the Lord. Amen. Mapanggap lamang. Siguraduhin mong tunay ng anak ng Diyos yun. Para pareho kayo. Kaya kung kayo meron dito, kapanalig, anytime, may problema ka, nasa bahay, asa si Jocelyn? Si Jocelyn, alauna ng madaling araw, nag-text, Tita, umusuka ako, hilong-hilong ako, masama ang pakiramdam ko, sa isip ko, nasa na magulang mo? Bakit ako? At sabi ko, sige,
Magpalit ka ng damit. Nagpalit ka ba? Papatong ka ng kamay sa ulo mo sa tatay mo. Pumatong ka ng kamay ng ulo ng tatay mo. At ano ang ginawa ng tatay mo? Nilayasan ka. O, napakabuti naman. Nagkwento pa, pagpapalik tanaw sa buhay ng lingkod. Tinitigil ko lamang kung sino ang masatanda sa amin ng kapatid ko. Madaling araw, speaking of madaling araw, mga around 4 or 5. Kinig kayo. Ako ang ate. Sumunod, mayroon pang dalawa. Tulog kami. Ginising ako. Ate, masakit ang tiyan ko. Ate, masakit ang tiyan ko. Sabi niya. Tayo! Sabi ko. Manalangin tayo. Upo siya, nakaupo. Kasi ako noong panahon yun, kapag nag-heal si God, in Jesus' name, ikaw sakit ng tiyan, lumayas ka sa katawan ng kapatid ko, kapag ito ay templo ng banal na Espiritu. Salita ni God ang binitawan ko, sapagkat ang sabi ng Diyos, hindi niya pa alam ng iyong mga katawan ay templo ng banal na Espiritu, para usahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal at templo ng Diyos at kayo at templo niya. Praise the Lord. Amen. Hindi pa agad-agad. Meron siyang kasunod. Ginising ko. Pumunta ka kay Manang Unding. Yung Manang Unding na yun manggagamot sa baryo namin. Alas 5 sabihin na natin, pero madilim. Madilim ang paligid. Dalaga, ang tatakbuhin ng bahay, siguro ito tsaka yung kanto ng Esperanza. Babae. Pumunta, tama. Sumunod ang aking kapatid. At isa lang ba siya kasama si Bunso? Magkasama sila. Pray niyo ako po in Jesus' name. Umiiyak. Panginoon, patawarin mo kami kasi may sama nga ako ng loob. Noon pa man dito sa manalog na ito'y gumagalaw na. Nung gabi yun, parang hindi ko matandaan kung ano yung sama ng loob ko sa kanya. Hindi ko matandaan. Panginoon, patawad po sa mga kasalanan namin nagawa. Pinatatawad ko ng kapatid kong ito. Panginoon, alam kong walang imposible sa iyo. Narito kami, lumalapit kaming dalawa sa iyo. Sa ngalan mo, Jesus, hinihingi namin ang kagalingan ng sakit ng karamdaman ng kapatid kong ito. Ngayon, hindi ko sakit ng karamdaman. Sakit ng tiyan, lumayas ka, Espiritu! Ng sakit ng tiyan, lumayas ka sa katawan ng kapatid ko. Gumaling ka, kapatid? Gumaling. Gumaling ka! Praise the Lord. Amen. Kaya tumibay ang faith ko, wala kaming parents, ha? Dumating si Manang Unding. Wala na yung sakit ng tiyan niya. Praise the Lord. Amen. Ang tagal, dumating. Kasi matanda na, malabo ang mata. Kaya tumibay ang faith ko. Kapag kung wala ang Diyos, paano kami? Praise the Lord. Amen. Dalaga pa ako doon. Dalaga pa ako doon. Kaya kapag kami